Bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan! Hello there mga kakwentuhan! Welcome to another episode of Kwentong Palawan brought to you by the Provincial Government of Palawan headed by Governor Dennis M. Socrates. Pahabol po kami ng bate sa mga teachers natin out there. Belated Happy Teachers Day kasi last October 5 was World Teachers Day. Oy, Happy Teachers Day sa lahat po ng mga naging teachers natin, mga naging guro natin. Simula kinder tayo, elementary, high school, college. Diba? College. Maraming salamat po sa inyo. Though, since October siya, October 5, pero gusto pa naman natin i-extend yung episode na ito para sa kanila. Special episode natin para magbibigay pugay sa ating mga masisigasig na mga guro, no? Sabi nga nila, Chin, ang pagiging isang guro ay napaka-noblest profession. Yes, Dapat that's right. Na may puso lagi, di ba? I totally agree with you, partner. Kasi yun nga, ang pagiging teacher, it's a vocation, it's a Yes, calling. that's right. Grabe rin ang sakripisyo kasi ng mga teachers natin. If you don't mind, I am a licensed professional teacher. Wow! Pero hindi pa natin talaga na pa-practice yung pagiging isang guro, no, sa four sides of the corner ng paaralan. Pero maraming ways para maging isang teacher, maraming ways para maging isang guro. And sa provincial government, isa sa mga priority programs natin talaga ang bigyan ng importansya yung ating mga kaguruan sa buong Palawan. Nakita ko naman yan in nakita natin the short span of time na nasa provincial government of Palawan ako. And ako naman, may i-share din ako sa ating mga kakwentuhan at sa iyo na rin, partner. I used to want to be a teacher. Wow! Kasi sobrang na-inspire po ako sa mga teachers ko nung elementary. But eventually, nagbago. But kasi ang storya niyan, sobrang inspired ko. Kaya gusto ko na rin maging teacher dahil naipakita nila yung kanilang dedikasyon sa pagtuturo and talagang na-nurture nila ako. So, pag kasi teacher, talagang you will be able to touch one's life. Yes, that's right. Nagbago lang nung high school kasi napanood ko yung documentary ni Cara David. So, nakita ko yung difference. Pag teacher ka, intimate yung atake ng pag-touch mo sa buhay ng tao. right. Pag naman nasa media ka, mas malawak yung pwede mong mabigyan ng impormasyon. Pero hindi naman ganun ka-intimate katulad ng sa teacher. But ayun, I chose to be sa part ng media naman. Ako naman, actually, if you don't mind, yung nanay ko, tsaka yung, dalawa lang sila magkapatid, dalawang babae sila, they are both teachers. So, nung bata talaga ako, ayoko maging guro kasi nakikita ko yung struggle Yung nila. hirap Although nila. mahal nila yung trabaho nila, pero sabi ko nga, parang nag-aral ka nun ng mahabang panahon. Mag-aaral ka pa rin ng ulit, patuloy. diba? Parang endless or tireless yung pagiging isang guro. Pero sabi nga natin, sabi ko kanina, noblest profession siya. Kumbaga, regardless kung anong estado mo, regardless sa sweldo, syempre part na yun. Regardless kung saan ka man i-assign, 'di ba? Katulad sa atin, marami tayong mga far-flung areas or mga GIDA areas na doon na-assign yung mga teachers. Oo So nga. minsan yung access medyo problem pa rin siya. So mabuhay po ang mga teachers Guro. natin. May mga celebrations yan eh, may mga activities and events na kinakandak, alam ko, memo yun siya ng Department of Education na kung saan every 5th of October ay talagang sineselebrate nila yung mga events yan sila para sa kanila. At least, di ba, tama yan, partner. stop naman yung life nila for Oo nga. for longest time pagtuturo. Kasi they cannot give what they do not have. Yes. So, kailangan din ng mga teachers natin ng break. And ito nga, isang araw na dinedicate para sa kanila. October 5 is World Teachers Day. Hindi lang siya sineselebrate locally or nationally, but all over the world, we give honor to all the teachers out there. And yan nga, konting backgrounder lang, partner, no?
we have been celebrating World Teachers Day since 1994. So mga 5 years old pa lang ako, sineselebrate na natin ang World Teachers Day. Yes. It's a commemoration of the 1966 recommendation concerning the status of teachers. So that same day in 1966, kino-commemorate natin itong ang adoption ng mga recommendation na to, kung saan it sets a standard sa mga rights and responsibilities ng Yes, teacher, that's right. from their recruitment to employment, yung mga matters that will nurture din yung mga kaguruan natin. Dahil nga, they cannot give what they do not have. So, kailangan as a community, we support them, katulad ng ginagawa ng PGP sa Yes, mga that's kaguruan right. natin. Alam mo, isang kwento rin yung gusto nating i-highlight sa ating mga teachers talaga. 'Di ba? Kasi pag halimbawa sa mga teachers, kaya may mga isinusulong pa rin tayo ng mga programa para sa kanila. Sa panahon ngayon, yung mga teachers natin, 'di ba? Halimbawa sa isang classroom, wala pala silang budget, no? Wala silang budget para sa mga learning materials Oo, nila. sometimes Wala they silang shell out budget. their own money. Yes. money. So, kaya meron silang tinatawag na brigada eskwela sila na tinatawag. It's part of the program ng DepEd na kung saan parang bayanihan yung nagiging nangyayari. Oo, tumutulong ang Kaya magulang. yung mga sa classmates ko ng mga teachers ngayon, talaga nagchat-chat, nag-GC, sabi nila, ano pa, Sir Sai, pa-GC naman dyan. Baka naman paambag naman sa mga bata, no? So, yun talaga yung makikita natin sa kanila, no? Sarili nilang gasto, sarili nilang pondo, without budget. Pero kailangan pa rin maipagpatuloy ang pagtuturo, pagtatouch ng life ng ating mga kabataan. Oo So, nga. nakaka-proud sila. Correct, nakaka-proud. So, but anyway, Chin, Oo. puntahan natin yung theme ng ating World Teachers Day this year. Ang sabi dito, valuing teachers' voice towards a new social contract for education. So, That is our year's theme. So bakit ba importanteng marinig natin ang tinig ng mga kaguruan? actually, marami ng mga pagbabago, innovations na ginagawa rin yung ating gobyerno. At meron ding katulad niyan, 'di ba, sa Kongreso, meron tayong teachers party list. 'Di ba? May mga party list representatives tayo, may mga NGOs tayo, and even mga private sectors tayo na tumutulong kasi alam nila na napakahalaga ng edukasyon, napakahalaga na mapuno ng siksik, diglig at umaapaw na knowledge at edukasyon ng ating mga kabataang Pilipino. Oo, tama yan. Isang popular quote, no, education is the most powerful tool Yes. with which you can change the world. Yes, Pero, that's right. hindi maisasakatuparan yan kung wala ang mga butihin nating mga guro. Di ba? They have this invaluable contribution sa society. They impart knowledge and inspire young minds. And ikaw, you will serve as a teacher sa iyong mga anak, di ba? Tama. Siyempre, Ako ang una sabi nilang nga nila, teacher. ang unang teacher daw ay mga magulang. And That's right. Shout out din pala sa aking asawa, sa aking misis, na unang nagturo sa aming anak na paano magbasa at magsulat. Pero minsan, ang hirap din i-control ng oras. Kasi syempre, you have to balance your life. Meron kang trabaho, at the same time, meron kang anak. Kumbaga, hindi lang nasusukat yung pagiging isang guro sa apat na sulok ng paaralan, sa bahay. And even sa mga opisina, nagiging guro tayo, di ba? Sa ating mga ka-opisina, tinuturo natin kung ano yung meron tayo. Oo. We can be a teacher in our own right. Pero ito nga, speaking of yung mga teachers natin sa classroom, no, That's right. and their invaluable contributions, napaka-importante na marinig ang kanilang tinig so that we can respond to their needs. Kasi sabi nga, it takes a village to raise a child. So, Yes, hindi that's lang right. papel ng guro, kundi kailangan suportahan natin yung ating mga guro. And that is what the provincial government Yes. is doing. That's No? right. Last year, nagpamigay ng mga printers para sa mga kaguruan natin sa iba't ibang panig ng Palawan. Partner. Kasi, bakit printers? Kasi, di ba, sa pag-print pa lang ng mga learning materials natin, mga exams, it is very important, essential, Essential. na magkaroon ng mga printers doon sa mga classrooms. Oo. Kasi, imagine mo, walang budget ang ang isang teacher para sa pag-print ng mga mga test questions. So, malaking tulong ito, no, para sa ating mga kaguruan sa buong sambayan ng Palawan.
para sa kaalaman ng mga kakwentuhan din natin, nakapag-distribute tayo ng 1,611 printers all over Palawan. So kasama rin yung PIO team sa pagdadala ng mga printers na yan, maging sa mga from north to south, maging sa mga island municipalities. Katuwang natin dyan ang Division of DepEd Palawan, no? Na kung saan, sa ating kasing structure, Gina, no? Sa government, sa provincial government, meron tayong tinatawag na mga council, no? So, lahat ng mga konseho sa health, sa livelihood, and syempre sa education, gabi nga si Governor Socrates, priority program niya, ang edukasyon. So, naniniwala ang provincial government na education, no, must be the priority na programa doon sa development agenda niya. So, kumbaga, meron tayong Special Education Fund, yung binabanggit natin na printers ay galing to sa SEF, ayan, Special Education Fund. So, shout out sa mga taga-DepEd Palawan natin, sa mga guro natin. Maraming salamat sa inyong mga buhay. Naway hindi sila mapagod, no? Anyway, alam mo, the reason din why PGP focuses on education, kasi si Gov, he's That's an right. educator Oo. himself. Alam mo sa ating mga kakwentuhan, no, Governor Socrates is also a teacher. Diba? Sabi Kaya nga very academic din siya sa mga Oo. speeches niya eh. Oo. And nakita natin kung papaano si Governor Socrates na i-highlight talaga ang mga education. Gusto niya lagi, may mga scholarship tayo, di ba, sa mga programa. SPS Alay sa Kabataan, programang Okay. edukasyon para sa mga Palawenyo. Well, anyway, nako, ang ganda. Very short but sweet yung ating Oo. kwentuhan ngayon. Sana marami pa tayong mga ganitong kwentuhan dahil nakikita natin kung bawat Palawenyo yung guro natin ay naka-highlight natin sa ating kwentuhan. So, wala na tayong enough na time. But then, maraming salamat sa ating mga kababayang Palawenyo na patuloy na sumusuporta sa ating programa, Kwentong Palawan. So, thank you very much po sa inyong patuloy na suporta. Maraming salamat po. Dahil sa bawat kwento, may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan!